Humahalik na ang dilim sa kalye nang dumating sa tarangkahan ng malawak na De La Vega Mansion si Lira. 19 pa lang, ngunit gasgas na ang talampakan sa paghahanap ng kabuhayan. Pasan niya sa kaliwang braso ang munting si Nico, 5 taong, gulang, payat at may kapirasong sugat sa tuhod, na kanina lang ay tinapal niya ng piraso ng masking tape dahil wala silang tunay na band-aid, at sa kanang kamay ay isang lumang sobre na naglalaman ng birth certificate ng bata at liham na isinulat niya sa luha kagabi. Para kay Don Emilio, pakibasa po bago niyo ako paalisin. 3 linggo na silang nakikitulog sa waiting shed matapos masunog ang kanilang barong-barong sa palengke, at ngayong gabi naisip ni Lira ang pinakamatapang niyang plano. Iiwan ang anak sa gate ng pinakamayamang tao sa Santa Felisa, umaasang maawa ang may-ari at bibigyan ng kinabukasan ang bata na hindi niya kayang ibigay. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot kay Nico ang maliit na backpack na may isang shorts, lumang laruan na kotse, at kapirasong piniritong tuyo na tinago niya mula sa Relief Bayan. Hinalikan niya ang anak sa noo at bumulong, "Anak, magpakabait. Wag kang iiyak, si mama babalik." Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saang probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento, i-like na ang video, mag-subscribe at itap ang notification bell dahil bukas may isa na namang kwento. Tayong puno ng twist, hindi ka panipaniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Tara, ituloy na natin ang kwento. Pero hindi na niya natapos dahil lumulundo na ang luha. Binaba niya si Nico sa harap ng gate. Iniwan ang sobre sa dibdib ng bata at kumaripas ng takbo sa gilid ng poste. Nagkubli sa anino ng malaking pader. Tinakpan ang bibig para hindi marinig ang paghikbi. Ilang segundo pa lang, rumehistro na sa CCTV ang maliit na figura. Sumipol ang intercom, lumabas ang 2 gwardyang naka-blazer at bumukas ang dibakal na pinto. "Sino ka? Nasaan nanay mo?" Sigaw ni Guard Cyrus. Pero mariing kumapit si Nico sa sobre. Walang masabi kundi, "Para po kay Don Emilio." Nang akmang tatakutin siya ng guard na ipapablotter, lumitaw sa liwanag si Don Emilio de la Vega. Mataas ang kilay, katatapos lang ng board meeting. Tinawag niya ang bata. Kita agad ang bahid ng lungkot sa mata. Binasa niya ang liham na naglalaman ng 20 linyang nagsusumamo. "Sir, alam kong abala kayo. Pero ang anak kong ito ay inosente. Kung maaari, kayo na pong bahala. Ako'y walang trabaho, walang tirahan. Ngunit magbabalik ako kapag may mukha na akong maipagmamalaki. Huwag niyo po siyang isuko sa ampunan." Sumundot sa konsyensya ng matandang negosyante ang mga salitang, "Ako'y naging batang ulila rin noon na nakahanay sa dulo ng liham." Ni hindi na niya tinanong kung totoo, basta't inilapat ang palad sa balikat ni Nico at dinala ito sa loob. Doon sa dilim sumandig sa pader si Lira, humahagulhol sa tahimik. Halos mabaliw ng sumara ang bakal na gate na tila pintuan ng langit para sa anak at impyerno ng pagkakasala para sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang lakas ng tibok ng ina sa kanyang dibdib at sinabihan ang sarili, "Hindi ako papayag na ibang tao lang ang mag-aalaga sa kanya." Kinabukasan, pinatuyo niya ang luha, kinuha ang natitira niyang baro at bumalik sa mansion para mag-apply bilang hardinera o tagalaba. Tinapunan lang siya ng guard ng malamig na tingin, wala kaming opening. Pero araw-araw siyang bumabalik at araw-araw ding tinataboy hanggang sa 7 gabi, nahilo siya sa labas ng bakod, nabuwal sa gutom. Nagkataong gabi ng outreach exhibit ng foundation ni Don Emilio at dumaan sa gate ang butihing mayordoma na si Manang Letty. Nakita si Lira at pinainom ng tubig. Nakilala niya ang mukha bilang siyang batang nag-iwan ng bata. "Kung gusto mo talagang makalapit sa anak mo, pumasok ka sa loob ng legal. Kailangan namin ng tagatutok sa laundry," sabi ng matanda. Kinabukasan, presentable si Lira sa interview. Nakadonasyon na polo amoy sabon sa kalsada. At dahil sa rekomendasyon ni Letty, natanggap siyang kasambahay. Hindi alam ni Don Emilio ang tunay niyang pagkatao. Ang alam lang niya, bagong staff. Sa unang linggo, bawal siyang lumapit kay Nico na ngayon ay tinatawag na Master Nico ng ibang kasambahay.
Ang bata may sariling tutor, bagong damit, ngunit madalas nakatingin sa bintana na parang may hinihintay. Tuwing gabi sumisilip si Lyra sa pinto ng nursery. Sinusuklay ng tingin ang anak na himbing. At sa bawat pagsulyap ay humahapdi ang puso. Ngunit kasabay nito'y tumitibay ang determinasyon na hindi na iiwan muli. Minsan, habang naglalaba siya, sa likod narinig niyang umiiyak si Nico sa playroom dahil kinuha ng yaya ang laruan niyang lumang kotse. Sabi raw, di bagay sa mansion toys. Hindi na napigilan ni Lyra ang sarili. Tumakbo siya, kinuha ang laruan, ibinalik sa anak at tinuruang gumuhit ng track sa karton. Nahuli sila ni Miss Regina, ang istriktong household manager na sumusunod sa utos ng among ipaalis ang anumang palatandaan ng kahirapan. Sinigawan si Lyra. Bakit mo hinahawakan ang batang yan? Hindi mo trabaho yan. Pinagmulta siya ng kalahati ng sahod at muntik pa siyang paalisin kung hindi pumagitna si Manang Leti. Kinahapunan, personal na kinausap ni Don Emilio si Lyra. Narinig ko na ikaw daw ang marunong magpatahan sa anak ko kapag nagni-nightmare. Anong pangalan mo? Nagpigil si Lyra. Lynn po, sir. Hindi niya kayang isiwalat, pero sa loob, sumisigaw ang boses na ina. Sa sumunod na linggo, dumalas ang nightmares ni Nico. Hinahanap ang Mama Lynn sa panaginip. Kaya pinatawag ulit si Lyra at ginawang personal night nanny. Habang pinupukpok ng guilt, lalo niyang nakilala ang batang mulat sa takot at ligaya. Naglaro sila sa ilalim ng mesa, nag-origami sila sa tag-ulan, at bawat gabing nagbubuhol siya ng sapin sa kwarto, ay gusto na niyang isigaw ang anak, ako si Mama. Ngunit pinipigilan ng takot na baka masipa palabas at madamay si Nico. Lumipas ang 3 buwan, napansin ni Don Emilio na masigla na ang bata. Tinanong niya habang nagpipinta sila ng robot, "Anak, anong gusto mong regalo sa birthday mo?" Sagot ni Nico, "Gusto ko po makita si Mama Lynn kahit sa araw lang." Napakunot ang noo ng Don, tumawag ng private investigator. Sa loob ng 1 linggo, nalaman niya mula sa papel, fingerprint sa sobre, at kwento ng barangay na si Lynn ang totoong ina ng bata. Sa halip na magalit, labis siyang humanga sa sakripisyo. Naalala niya ang yumaong may bahay na minsang nagsabi, "Ang pagiging magulang, hindi sa dugo lang sinusukat kundi sa pag-aalay." Kaya isang gabi, habang nagliligpit si Lyra ng kumot, lumapit si Don Emilio, may dalang kape, at marahang nagtanong, "Miss Lynn, o dapat bang Lyra, hindi ka ba napapagod magtago?" Napaluhod siya, humingi ng tawad, ikinwento ang sunog, ang kahirapan, ang takot niyang bumalik sa lansangan ang anak. Patuloy ang pagbuhos ng luha niya, tulad ng gabing iniwan niya ang bata. Tahimik lang si Don Emilio, saka lumuhod din, inangat ang baba ng dalaga. "Kung ang usapin ay pag-aalaga sa batang mahal ko, kailangan kong aminin, ikaw ang mas mahusay." Kinabukasan, sa harap ng buong household staff, formal niyang inanunsyo na si Lyra ay hindi lang basta kasambahay, kundi co-guardian ni Nico. May sahod na doble, scholarship pa para mag-aral ng caregiving. Hindi natuwa si Miss Regina, pero tinapik siya ng Don. "Ang trabaho mo ay sumuporta sa mapagkawang-gawang plano, hindi maghusga." Dumaan ang mga buwan, sabay na umattend ng Montessori orientation sina Lyra at Don Emilio. Tuwing weekend, nagtuturo si Lyra kay Nico ng mga larong kalsada, piko, tumbang preso, habang si Don Emilio naman nagbabasa ng science comics sa kanila. Isang beses, sinundo nila si Lyra sa night class at nakita ng mga kaklase niya ang marangyang sasakyan. Napangiti sila't napaluha ang guro, hindi hadlang ang pinanggalingan. Dumating din ang araw na natapos ang construction ng community center na sinimulan ni Don Emilio bilang pag-alala sa yumaong asawa. Sa ribbon cutting, sabay na pinutol ni Lyra at Nico ang laso habang inihayag ng Don sa mga mamamayan na ang puso ng gusaling ito ay inspirasyon ng isang batang inang nagtiwalang may lugar pa rin sa mundo para sa pag-asa. Sa gitna ng palakpakan, kinarga ni Lyra si Nico. Ngayon ay mas mabigat na pero kayang-kaya dahil sa tibay ng pagmamahal at bumulong sa tainga ng anak. "Hindi na kita iiwan, anak, kahit ilang gate pa, kahit ilang mansion pa ang harangin natin." Tumango si Nico,
Humigpit ang yakap at doon napatunayan ni Lyra na minsang lumayo siya para sa kinabukasan ng anak. Pero sa huli, bumalik siya ng mas buo, handang iguhit ang kanilang bagong kwento sa loob ng bakod na dati nakakatakot. Ngunit ngayon ay tahanang bukas sa sinumang handang maniwala na ang tunay na yaman ay nagmumula sa pusong marunong magsakripisyo. At dito, nagtatapos ang ating kwento mga katito. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, paki-hit ang like at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka dahil ako ay mag-a-upload ng bagong video araw-araw alas 6 ng umaga. Thank you for watching mga katito. Ako si Tito J ang inyong lingkod.